Hello guys, kumusta na po kayo? Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, ang isi-share po natin ay gagawa po tayo o magluluto po tayo ng Japanese croquettes. O mas tinatawag nila na Japanese korokke. Okay, so ito po mga kailangan natin. Ang gagamitin ko po dito ay ground beef. Then itong potato, so ito po ay 4 na large potatoes at na-cut ko lang siya ng pa-square. So, binalatan ko na lang ito. Then, cut in squares. Then, kailangan po natin dito ng onion, minced onion. Then, pati na rin itong carrot, minced. Then, optional, kailangan po natin ng raisins. Gagamit po ako. Then, 2 raw eggs, ground black pepper, salt. Dito po ay gagamit din tayo ng powdered pepper na mix na may salt na rin po ito. Then, i-cover po natin itong matatapos nating Japanese croquettes. Kaya kailangan po natin ng flour. Then, breadcrumbs. So, i-cover natin ito ng breadcrumbs. Ang gagamitin natin dito sa croquettes ay itong fine na breadcrumbs. So, dalawang klase po kasi ito. Pag gumagawa ng shrimp fry, ang ginagamit ay yung medyo parang magaspang yung crumbs niya. Then, kailangan po natin ng medyo maraming cooking oil. Kasi nga, i-deep fry po natin ito. Okay, ang gagawin natin ngayong mauuna, so ito po ay iboboil natin itong ating mga patatas. Okay, boil muna natin ito. Okay, then dito guys, meron tayo ditong boiling water. So, dito po ay i-boil natin itong ating mga patatas. Okay. So, hintayin nating lumambot ito. Papalambutin natin. Okay, then ngayon, after mga wala pang 10 minutes, check natin. So, ayan o, nagkakrak na. So, malambot na po ito. Ang gagawin ko lang dito, alisin po muna natin yung tubig. Okay. So, ang ginawa ko lang dito, tinanggal ko yung kumukulong tubig. Okay. So, ngayon, narito yung mga patatas. Ayan. Malambot na siya. Kaya lang, medyo meron pa siyang liquid. So, i-turn on natin yung heat at hayaan po natin na natanggal yung tubig. Okay. Yan. Okay na siya. So, kasi baka naman masunog, i-turn off na natin yung heat. Ngayon, meron tayo ditong potato masher. So, habang mainit ito, kailangan i-mash natin ito. Okay. Mash natin ganyan. Okay, din dito. Lagyan po natin ng powdered pepper and salt. Okay, para lumasa doon sa patatas. Then, ituloy-tuloy lang natin na ganyan. Kasi habang mainit, mas madali siyang madurog. Okay. So, tuloy-tuloy lang natin ito hanggang mas siya mabuti. Okay guys, then ngayon, ang susunod po natin gagawin, naglagay tayo dito ng for about 1 tablespoon of cooking oil dito sa ating cooking pan. So, dito po ilalagay natin itong onion. Okay. So, i-saute natin itong onion. Okay. So, kahit hindi naman siya yung lutong-luto, yan, medyo
malanta lang siya ng konti, ay isunod po natin itong ating ground beef. Okay. This is for about 300 grams of ground beef. Okay, isutin natin ito hanggang mag-change yung color. Okay, then dito guys, lagyan natin itong ground black pepper and salt. Okay. At ilagay po natin itong ating carrot. Okay, so ito po ay madali lang namang maluto itong ground beef. So, haluin natin dito, isutin natin hanggang matuyo yung liquid. Okay, kailangan kasi ma-dry siya. Dahil ito po ay ihahalo natin doon sa ating mashed potatoes. Okay. Konti pa. Hanggang sa matuyo na yung kanyang liquid. Okay, then ngayon guys, narito yung ating mashed potatoes. Ayan. So, namas na natin siya completely. So, ang gagawin natin, narito naman yung ating nilutong beef. Okay, pagsasamahin po natin ito ngayon. Yan. I-mix natin. Okay, haluin natin. Okay, so ang gagawin po natin dito, ngayon na paghalo na nating mabuti, i-divide natin for 2. So, itong kalahati, tabi muna natin ito. Meron po tayo ditong, yan, dalawang lalagyanan. So, yung kalahati, ay ilagay natin dito. Okay. So, ayan. So, ito guys ay ilalagay muna natin sa ref ng mga 30 minutes o hanggang 1 oras. Kasi mas maganda itong i-cover ng flour, breadcrumbs, and then eggs before nating i-deep fry. Okay. So, ito. Yan, niline up natin ng plastic wrap at ilalagay po natin ito sa ref. So, ito namang kalahati. So, ilalagay natin dito yung raisins. Kasi pinaghati natin. Meron kasing hindi kumakain ng raisins dito sa bahay o kahit dito sa iba. So, ito, optional lang. Kung gusto nyo lang lagyan ng raisins, kasi ako, nag-try ako, this is my own version. Okay. So, ayan. So, gagawin natin. Meron pa tayo ditong isang lalagyanan. So, ilalagay natin dito. Okay. Okay, so ito guys, ayusin lang natin. Yan, siksikin natin para mas madali siya mamaya na i-shape. Okay. So, i-wrap natin ang plastic wrap. At ito po ay ilalagay natin sa ref. Yan. Okay. Okay, then ngayon guys, pagkaraan ng halos mag-iisang oras ito, so narito na po yung ating croquettes mixture.
So, narito yung raisins, andito yung plain, then narito yung raisins. So, unahin po natin itong plain croquettes. Okay. So, ang gagawin natin, yan, ganyan lang natin. I-cut natin. Depende sa laki na gusto natin. Siguro ito mga gawin nating, yan, 5 pieces. Okay. So, okay. So, ang gagawin natin dito. So, pinakamaganda, i-shape muna natin siya before natin siyang i-cover. Kaya lang, ipapakita ko muna sa inyo. Okay. So, ganyan siya, oh. So, oblong itong gagawin ko sa plain na croquettes. Then, dito guys, meron tayo dito yung, ito, oh, flour. Then, itong breadcrumbs. Then, itong beaten eggs. Okay. This is 2 raw eggs. So, ang gagawin natin dito, so, mas una kasi itong eggs. So, itong eggs, lagyan natin ng milk. Kung walang milk, pwede rin yung tubig. So, this is 2 tablespoons of milk. Para hindi siya masyadong hard yung eggs. Okay. So, yan. Ang gagawin natin dito, croquettes. So, i-cover natin ng flour. Okay. Then, ilubog natin dito sa beaten eggs. Then, dito sa breadcrumbs. I-cover natin. Yan. Okay. Okay. So, ganyan lang guys. So, tatapusin lang natin lahat yung ganitong process. So, ilagay natin dito. Okay, tapusin natin ito. Pinakamaganda dyan, i-shape nyo muna siya. Tapusin muna nating i-shape before nating, para nun, yung kamay natin, hindi madumi na ganito. So, kasi ito, pinakita ko lang muna sa inyo. Kasi medyo marami po itong gagawin ko. Dito po tayo magtatagal. Okay, so tatapusin natin lahat ito na i-cover. Okay, so, ang ginawa ko dito, na i-shape ko muna. Para nun, mas mabilis. Para hindi isang cover, hugas ng kamay. Yan. So, ito yung may raisins. Ginawa kong round ang shape. Kasi pag na-i-cover ito, hindi na natin alam kung alin yung may raisins. So, ang gagawin nga natin dito guys, okay, so, yan. Medyo parang nagbasa-basa na ito. Okay. Then ngayon, ito na yung last. Okay. So, itong vinyl gloves ko, pinapalitan ko kasi dumudumi siya. Kaya hinuhugasan. Okay. So, ngayon, pati itong beaten eggs, oh, nagtaken siya kasi yung flour medyo makalat lang kasi tumatapon itong flour at saka itong breadcrumbs. Okay. Pagka ganito kasi hindi na pwede ito kasi ano na siya o nababasa. Pero last na lang naman ito. Pwede natin pagtiyagaan. This is for about 3 cups of breadcrumbs po ang ginamit natin dito. So. Okay. So, ito na yung last. Yan, oh.
Medyo madumi lang. Okay. So, narito po yung mga nagawa natin. Okay. So, ang susunod po natin gagawin ay i-deep fry natin ito. So, magpapainit tayo ng medyo maraming cooking oil. Okay. I-deep fry natin. Okay, then ngayon guys, nagpainit tayo ng cooking oil dito sa ating medyo malaking wok o kawali. Then, narito yung ating croquettes. So, ang gagawin natin, ipa-fry natin ito. Siguraduhin lang po natin na mainit itong cooking oil. So, unahin natin itong oblong. Okay. So, ito guys, pwede po natin itong ilagay sa freezer pag marami tayong ginawa. At i-fry na lang natin before kainin. Kasi mas masarap po ito pag bagong luto. Okay. Okay, so ang gagawin natin dito, i-flip over natin kaagad. Yan. Okay. Ang kailangan lang dito, basta maging crispy siya at mag-golden brown. Kasi luto naman po yung loob nito, kaya hindi na natin kailangang lutuing mabuti. Basta yung itong outer niya mag-golden brown at okay na po ito. So, basta't nag-golden brown ito, okay na. Kasi luto naman na yung loob nito eh. Okay. So, medyo hihinaan natin ng konti yung flame. Pag natatansya natin na parang masyadong malakas yung flame, ay i-lower natin. So, yan, ganyan lang. Pagbabalik-baliktarin lang natin yan para maging even yung pagkakaluto niya. So, dapat dito talaga mainit yung cooking oil. Kasi, pag hindi mainit, sasabog yung ating croquettes. Okay guys, then ngayon, ito na yung last nating niluto. Okay, so ayan. Pwede na. Okay. Turn up natin yung heat. So, ilagay natin dito. Okay. So, ayan. Yung cooking oil niya, ilagay lang natin sa strainer para magamit natin kung meron pa tayong paggagamitan. Okay, so ngayon, ito po yung mga i-fry natin na croquettes. So, ito po ay pwede na nating i-serve at kainin. Okay, then ngayon guys, ito po ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin o pagkakaluto po natin dito po sa ating beef potato croquettes with raisins. So, meron po tayo ditong sauce. Ito pong Worcestershire sauce. Then, so, wala po tayong tartar sauce. Pwede itong mayonnaise. Then, lagyan po natin ng
tomato ketchup. So, yan. Pwede po natin yan na i-mix at pwede po natin gamitin iyan na sauce. Okay, so ready to serve na po ito. Pwede na po natin itong serve at kainin. So, ayan o. So, meron pa tayo dito. So, naglagay lang tayo dito kasi ito po yung isa-serve natin. So, tingnan natin yung loob. Ito po ang loob, oh. Juicy inside and crispy outside. Yan. So, okay. Kainin natin. Ang sarap. Okay, so sana po nagustuhan nyo. Hindi makasalita. Ang pagkaka-share po natin dito, pagkakaluto natin dito, marami pong salamat. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating OC Sarap Channel. Thank you po. Bye!